Yung sinasabi po na resign all and reboot and restart, sa totoo lang po, it makes sense. Iba? Isang tabi natin yung pangalang-alang Peter Cayetano kung ayaw mo sa kanya. Pero that's the point, di ba? Restart, reboot. Kasi nga, ang daming sabit dito eh. Kaya ho, nagkakanya-kanya ngayon ang takipan eh. Hindi po ba? So, paano ho natin maibabalik, mga kapatid, ang tiwala ng taong bayan na nawala na? Sabihin na po natin na hindi mo siya gusto. Sabihin mo na hindi mo siya gusto. Ayaw mo maniwala sa kanya. Pero alisin mo yung pangalang-alang Peter Cayetano. Oo. Alisin mo lang siya pansamantala. Oo. Kunin mo yung mensahe. Yung thought. Ano sinasabi niya? Sinasabi niya, mag-resign daw lahat. Presidente, vice-presidente, mga nasa Kamara, nasa Senado. May iwan na yung mga local government officials. Kaya naman nilang patakbuhin. So, lahat daw po, bakit kinakailangan daw mag-resign lahat? Wala nang tiwala ang tao. 'Di ba? Sa gobyerno. Yes, opo. So, again ha, ito pong ating pag-aanalisa na ito, sa punto po ng ipinapangalandakan nilang lahat ngayon ang konstitusyon. Yeah. So, isang tabi mo yung pangalang-alang Peter Cayetano. Yung thought, yung mensahe ng kanyang panuka. Sa totoo lang po, it makes sense. Pero yun nga labag sa saligang batas. Kasi nga wala sa provision ng saligang batas ang snap election. Pero yun ang damdamin po ng marami ngayon. Sa totoo lang. Iba? Isang tabi natin yung pangalang-alang Peter Cayetano kung ayaw mo sa kanya. Pero that's the point, di ba? Restart, reboot. Aminin na po natin, pababa ng pababa ang kredibilidad nitong mga institusyon na ito. Hindi ba? Both houses of Congress, Senate is under fire. Definitely. Well, sabi nga nung isang miyembro po naman sa mababang kapulungan, the House is on fire. Yun ang kanyang words. Ito pong resignation ni Senator Ping Lacson ay marami pong nililika na kaisipan sa atin. Kaya nga ang tanong natin, kailan ang next hearing ng Blue Ribbon Committee? Sino magiging chairman nito ulit? At paano na? Di ba ang hearing na ito? Habang ang IC ay secret, di po ba? Mga kapatid, ito pong usapin ngayon ng mga institusyon na ito na ating pong dapat nga sinasandalan, na kung saan po naman sa ating pong episode ng Think About It Girl, ipinaliwanag natin kung bakit po nagkakaroon na ng mga tinatawag po na failure of these institutions at kung bakit po tayo nasadlak ngayon dito. Kasi nga, ang may gawa nitong problemang ito, kasama mismo yung institusyon na dapat natin pinagkakatiwalaan nga, di ba? Sila nga supposed to be ang yung power of the purse nasa sa kanila. Vanguards, dapat sa pera ng bayan. Pero ang nangyari, sila pala ang isa sa mga promotor. Hindi ba? So ngayon, paano ho? Ang sinasabi po ng leadership sa Kamara, hayaan nyo dahil kahit na ngayon nag-uulan, bukas makalawa, sisikat din ang araw. So kumbaga itong tiwalang ito, huwag niyo sabihin pong nabawasan, hindi, nawala. Wala talaga. Hindi bawas. Wala talaga. Diba? Mas lalong humina yung credibility ng ICI nung hindi nila binuksan sa publiko yung kanilang mga hearings. Nagkaroon lalo na baka may cover-up. Yun ang iniisip ng ibang tao. Nagbabasa ako ng comments online ha. Sinasabi nila, bakit kailangang nakasarado yan? But I'm talking about now the trust dito po sa institution. Ang tawag po ay Senate and the House of Representatives. Sabi nga po ng Ateneo School of Government, this trust is broken. Paano ho? May babalik pa ba itong tiwalang ito? Huwag na ho natin pangalandakan yung 2026 budget na hindi gagawin namin lahat. Alam nga naman hindi nyo pagawin yan. Hello? Hindi ba? Alam nga namang mangupit pa kayo dyan, di ba? Alam nga namang mag-insert pa kayo ng katakot-takot dyan na nanakawin ninyo. Hello, excuse me ha. Mawalang galon lang po with all due respect. Hindi naman lahat, di ba? True. Hindi po ba?
So pag-usapan natin dito, ito ngayon na nangyayari na maraming mga isinasangkot dito, di ba? Opo na usapin. So mga kapatid, paano ho natin maibabalik yung trust na ito? Kaya ba bang ibalik? May panukala si Minority Leader Alan Peter Cayetano na kahapon talagang binakbakan naman kaagad, ano ho? Yung tao, sabihin na po natin na hindi mo siya gusto. Sabihin mo na hindi mo siya gusto. Ayaw mo maniwala sa kanya. Umaasa ka ng 10,000 na ibibigay sa'yo kasi yan daw ang kanyang pangako during the campaign. Yung sinasabi ng Opo. mga tao, Pero, hindi naman sa ayaw ko, okay. pero yung nga naipangako noong na 10K, hindi natupad, paano daw ito? Pero alisin mo yung pangalang Alan Peter Cayetano. Oo. Alisin mo lang siya pansamantala. Oo, Kunin mo yung mensahe. yung thought. Ano sinasabi niya? Sinasabi niya, mag-resign daw lahat. Presidente, vice-presidente, mga nasa Kamara, nasa Senado. May iwan na yung mga local government officials. Kaya naman nilang patakbuhin. Okay. Ang sinasabi At walang niya, lahat tao. ng national officials congressmen, the honorables, The are honorables. considered as national officials. Yes. Okay. So, lahat daw po, bakit kinakailangan daw mag-resign lahat? Wala nang tiwala ang tao. 'Di ba? Sa gobyerno. Yes, opo. So, again ito pong ating pag-aanalisa na ito, sa punto po ng ipinapangalandakan nilang lahat ngayon ang konstitusyon. Yeah. So, isang tabi mo yung pangalang Alan Peter Cayetano. Yung thought, yung mensahe ng kanyang panukala. Kasi daw, Wala nang tiwala. ang taong bayan sa mga opisyal ng gobyerno. Check Particularly yung mga national government officials, yung daw nasa lokal, medyo meron pa. At hindi naman po mabubuwag, hindi naman po hihinto ang governance kung mawawala pansamantala ang mga opisyal na ito at magkakaroon tayo ng clean slate. Snap elections ang kanyang solusyon po dito. Tama? Restart, Yun ang sabi niya. reboot, lahat resign. Total reboot. Siyempre, natural, ang sagot dito, sandali lang. Pati COMELEC, of course, lahat tanungin mo dito, wala sa konstitusyon yan eh. Oo, bawal daw yun under the Constitution. Hindi, wala. Meaning, lahat po may fixed term. Correct. Di ba? Presidente, vice-presidente, Hanggang senator, local congress, siya. lahat may Oo. fixed term. Wala until and unless. Ang sinasabi po ng mga nakapanayam kahapon na ilang mga mambabata, senador, that is against the Constitution, correct? That is not in the Constitution, correct? We have to amend the Constitution, correct? Di ba? We have to follow the Constitution. Yun, di ba? Yes. Okay. Gagaling yung magsalita, ano ha? To follow the Constitution. Oo. We have to abide by the Constitution. Kasi kung hindi natin susundin, ba't nandiyan pa ang konstitusyon? Sige. Itong mga mahihilig magsabi lagi Na follow the Constitution. na sundin ang Constitution. Oo. Simulan natin mga kapatid, sa usapin po ng probisyon ng saligang batas na nagsasabi that the state shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties. Aber? Naku po, patay. Aber? Naku po, nasunog. Ang dami niyan ng mga political dynasty. Aber? And, hindi kasi meron pa yung kulatilya as may be defined by law. Pag-usapan natin dalawang aspeto. Letter and intent. Ang intensyon ng saligang batas, equal access At ipagbawal ang political dynasty. Kung masunurin ka sa saligang batas, ba't nandidiyan kayong lahat? Oo. Pag ginagawa hindi. nyo. Wala kasing batas. Kasi nga, hindi kayo gumagawa ng batas Hindi ba? Kasi nga, kapag convenient sa inyo, you invoke the provisions of the Constitution. Pag gusto nyo. Pero kapag kayo, ang sumusuway dito, okay lang sa inyo. Eto. Ano sinasabi? Public office is a public trust.
public officers and employees must at all times be accountable to the people. Serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency, act with patriotism and justice, and lead modest lives. And relevant to that, the right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Access to official records and to documents and papers pertaining to official acts, transactions, or decisions, as well as to government research, etc., alright, shall be afforded the citizen. So i-combine natin ito. Paano mo malalaman na yung isang government official is living within his means? SALN. SALN. O, diba? O, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. SALN. SALN. Gusto nyo maibalik ang tiwala ng taong bayan, labas nyo SALN nyo. Oh, ayaw nyo pa Lahat rin. kayo. Diba? Ayaw nyo pa rin, di ba? Eh kasi nga magkakaalaman tayo that you are living way, way beyond your means. Paano ka nakatira dyan ngayon sa mamahaling subdivision na iyan? Di ba? Eh, bakit ka nakabili ng mga magagarang mga gamit na hindi ba? Sa totoo lang mga kapatid, itong mga to, ang hilig nilang mag-invoke sa Constitution pero sila mismo lumalabag dito. Diba? At their convenience lang ho, pag-invoke dito eh. SALN. Gusto nyong ibalik ang tiwala ng taong bayan? Labas nyo lahat ng SALN nyo. Yung pong Ethics Committee Chairman ng House nangako sa amin, pero off the air po. Hindi daw pwede, kasi ganito, kasi ganito. Yun po yun eh. Baka kasi pagbantaan kami. Hello? Iba nga ang antas ninyo eh. Hindi ba? Paano natin malalaman kung yung mga kongresista ninyo na naka-Richard Mille, naka-Hermes na mga bag, lahat ng mga SUV mamahalin, ang napakaraming bodyguard, ang laki ng kanyang cost of living, opo, ay tugma doon sa kanyang deklarado na income. Kung hindi mo alam yung SALN, hindi mo nababasa yung SALN. Hindi po ba? Eh akala ko pa may access kami dito sa saligang batas. Sinasabi ang mamamayan ay merong karapatan sa informasyon, matters of public concern. Eh concern namin ngayon yan lalo na sa daming yung sabit dito Sa laki ng pera na skandalong naiuugnay dito. Tama? Hindi ba? Magpakatotoo po tayo mga kapatid sa isyong ito. Kaya yung sinasabi po na resign all and reboot and restart, sa totoo lang po, it makes sense. Pero yun nga labag sa saligang batas. Kasi nga wala sa provision ng saligang batas ang snap election. Yes, true. Pero yun ang damdamin po ng marami ngayon. Sa totoo lang. Iba, isang tabi natin yung pangalang-alang Peter Cayetano kung ayaw mo sa kanya. Pero that's the point, di ba? Restart, reboot. Kasi nga, ang daming sabit dito Kaya nagkakanya-kanya ngayon ang takipan Hindi po ba? So, paano natin maibabalik, mga kapatid, ang tiwala ng taong bayan na nawala na? Anong gusto ninyo? Suhulan nyo rin kami lahat. Aray ko po. Hindi. Eleksyon kasi, di ba? Inihahalal naman kami. Oo, yun ang madalas na sinasagot nila. Wala na tayong magagawa dyan dahil from open to closed door ang hearings ngayon. From accountability to secrecy. Aba, yan din ang sinasabi ng taong bayan ngayon. Ikulong ang mga kurakot kung ayaw niyong magalit kami kasi matagal na po kaming galit mga kapatid. Ang unang dapat gawin dito ng presidente, open the hearings ng ICI. Pauwiin si Zaldico. Labas Ikaw mo, na rin ang, SALN mo. yun na nga, ikaw nang magsimula Pangulo. Mauna kang maglabas ng SALN para sumunod po ang vice-presidente, mga senador, mga congressmen at lahat po ng public officials. Please po, President, simulan mo na po.